Sa isang malawak na kapatagan sa Finland ay makikitang nakahilera ang mga figurang ito na aakalain mong mga tao. Napaka-creepy tingnan dahil sa kanilang mga kasuotan. Nilagyan ito ng lupa na may damo na nagsisilbi nilang ulo. Nako, paano kaya kung mapadpad ka sa lugar na ito ng gabi? Siguro'y kakaripas ka ng takbo. Ito ay tinatawag na The Silent People, isang installation art. Pero walang nakakaalam kung bakit ito ginawa ng artist. Ayon sa isang teorya, nire-represent daw nila ang mga taong nasawi sa isang brutal na labanan sa pagitan ng Finns at Soviet Russia noong Winter War. Sa Czech Republic naman, may isang simbahan na puno ng mga ghost sculptures. Nakakakilabot tingnan ang mga figurang ito, tila mga multong taimtim na nagdarasal. Bakit nga ba merong mga ghost sculptures sa simbahang ito? Ang installation art ay isang uri ng three-dimensional na sining. Hindi lang ang obra ang mahalaga, kundi pati ang mismong lokasyong kinalalagyan nito. Depende sa lugar, may mensahe, ideya o emosyon na nais iparating ang artist. Isa sa mga popular na installation art ay ang Heljainen Kansa o The Silent People. Isa itong koleksyon ng humigit kumulang 1,000 kahoy na krus. Bawat isa ay sinuotan ng damit at nilagyan ng lupang may damo bilang ulo. Ang Silent People ay likha ng artist at dancer na si Reijo Kela. Originally, bahagi ito ng kanyang dance performance na pinamagatang Ilmarin Kinos na tungkol sa buhay ng isang magsasaka. Naganap ito sa Lasila Field sa Suomussalmi, Finland noong 1988. Makalipas ang 6 na taon noong 1994, inilipat naman sila sa hagdanan ng Helsinki Cathedral para sa isang performance. Pagkatapos ay pansamantala silang nilagay sa baybayin ng Halonoma. Sa huli, dinala sila sa isang kapatagan sa tabi ng Highway 5 kung saan sila makikita hanggang sa kasalukuyan. Noong tinanong si Reijo kung ano ang ibig sabihin o sinisimbolo ng Silent People, ay tumanggi siyang magpaliwanag. Dahil dito, iba't ibang teorya ang nabuo. Para sa ilan, sumisimbolo raw ito sa mga taong nakalimutan na ng panahon. Para naman sa iba, maaaring alaala ito ng mga namatay noon sa digmaan ng Finland at Russia. Lalo pat kung huhubarin mo ang mga damit nila, 1,000 krus ang matitira sa kapatagan. 2 beses sa isang taon pinapalitan ang ulo at kasuotan ng Silent People. Ang workshop Hans Lankaret ang nagpapalit sa kanila ng damit at nagpapanatili ng kanilang good condition. Samantala, dumako naman tayo sa Lukova, Czech Republic. Dito matatagpuan ang isa pang nakakakilabot na installation art. Sa loob ng abandonadong St. George Church, makikita ang 30 life-size ghost sculptures. Ito ay ayon sa Business Insider Africa. Pero may mga article na nagsasabing 32 na daw ang kasalukuyang bilang nito. Ang simbahang ito ay itinayo noong 14th century pa, pero inabandona noong 1968 matapos biglang gumuho ang bubong sa kalagitnaan ng isang misa para sa patay. Tinuring itong masamang pangitain ng mga tao. Mula noon, hindi na sila muling pumasok sa simbahan at mas piniling magmisa na lang sa labas. Unti-unting nasira ang simbahan at ninakaw ng mga komunista ang mga mamahaling gamit sa loob nito gaya ng kampana, orasan, mga painting at statue. Hanggang sa noong 2012, isang art student na nagngangalang Jakub Hadrava ang nakaisip na maglagay ng mga estatwa sa loob bilang bahagi ng kanyang senior thesis. At mga kaklase niya mismo ang nagsilbing modelo. Binalutan ng plastik at kapote ang bawat model para hindi dumikit sa balat ang materyales. Pagkatapos, ipinatong sa kanila ang iba't ibang tela na may plaster. Ang resulta, mga life-size sculpture na multo. Ipinuwesto niya ang mga ito sa mga upuan ng lumang simbahan. Ayon kay Hadrava, ang mga estatwa ay sumisimbolo sa mga Sudeten Germans na nakatira sa Lukova noon at pinaalis pagkatapos ng World War II. Pumupunta raw sila sa simbahang ito para magdasal tuwing linggo. Nais ipakita ng artist na ang simbahan ay may kasaysayan na hindi dapat mabaon sa limot.
Dahil sa installation na ito, dinagsa ng mga turista ang St. George Church hanggang sa nakalikom sila ng sapat na pondo para simulan ang renovation ng simbahan. At dahil sa proyekto, nagkaroon din ng interes na sagipin ang iba pang abandonadong simbahan sa lugar. Iba't ibang simbolismo at emosyon ang dulot ng ganitong mga sining para sa bawat nakakakita. Pero kadalasan, nagsisilbi silang salamin sa nakaraan at sa mga taong hindi na natin makikilala pero minsan ding naglakad sa parehong lupang tinatapakan natin ngayon. Nagustuhan niyo ba ang content natin today, mga ka-awesome? Kung oo, mag-comment ng big yes. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!